napanatili nito ang kanyang lakas at ngayon nga po may maximum sustained winds na 65 kilometers per hour near the center o malapit sa gitna ng bagyo. Samantalang ang kanyang gustiness ay umaabot pa rin po sa 80 kilometers per hour. At sa ngayon, base sa ating latest data, huling nakita ang kanyang sentro sa layong 430 kilometers silangan ng Maasin City, Southern Leyte. At mabagal pa rin itong binabaybay, mabagal pa rin ang kanyang pagkilos at binabaybay nito ang karagatan sa silangang bahagi ho ng Kabisayaan at ang kanyang direksyon ay north-northwestward. Based na rin po sa latest na track na ipinalabas po natin ngayong 5 a.m. bulletin. So makikita nga po natin na sa susunod na 2 hanggang sa 3 araw ay pahilagang kanluran ng kanyang track o pagkilos. So papalapit po ito sa landmass. We're still expecting na ito po ay lalapit sa landmass. At ang possible closest approach po nito sa Eastern Visayas is by Saturday o bukas po yan. And then possible closest approach naman niya sa eastern part ng Bicol ay sa Sunday naman. So sinasabi po natin close approach dahil ang ibig sabihin po niyan, posible na manatili sa karagatan ng kanyang sentro pero yung diametro niya ay mahahagip yung malaking bahagi ng Eastern Visayas at Bicol. Kasi kung makikita nga po natin, dito po sa mapa, ito po yung kanyang track at ito rin po yung diametro ng bagyo. So if we will project it alongside the track, ibig sabihin sa mga susunod na araw po ay mahahagip at apektado ang ilang bahagi ng Caraga Region, ang Eastern Visayas at ang malaking bahagi ng Bicol Region sa mga susunod na araw. So importante po na alam po natin at updated po tayo sa tropical cyclone wind signal na nakataas sa ating lugar. So, it's also important to note na posible pa rin ho yung landfall scenario, lalong-lalo na po kung pumihit pakanluran o westward shift yung itong track po ng bagyo. So, mas maganda po maging updated or mag-monitor sa magiging updates ng Pag-asa. As long as nakapaloob yung lugar dito po sa tinatawag nating cone of uncertainty or cone of probability, ibig sabihin ay pwede pong dumaan mismo ang sentro ng bagyo dyan. Samantala, by Sunday afternoon onwards, ay nakikita naman po natin na magno-northeastward itong bagyo. Ibig sabihin, pipihit pa silangan naman ho, pa northeastward yung kanyang track dahil nakikita po natin posible na sumama po ito sa trough na nasa kanang bahagi ng bansa. Pero dahil eventually ay hindi naman din po ito, kumbaga bibitaw din po ito doon sa trough, so iikot o maglulup po itong bagyo. So far sa ngayon, yan po yung nakikita nating projection. Pero dahil malayo pa po ito, it's still beyond the 5-day forecast period. Ang ibig po sabihin yan ay may mga kinoconsider pa tayong uncertainties. So, mataas pa yung uncertainty niya. So, ang pinakamainam ay mag-monitor po sa magiging